magkasama-sama upang higit sa lahat, siyempre, papurihan ang ating dakilang Panginoon, sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, salamat, no? Muli ay nandito ako pang magbigay ng mga mensahe na ipaparating sa atin ng ating dakilang Diyos. No, ang ating mensahe ngayon ay patungkol sa buhay ni Gideon. Siguro, kilala niyo si Gideon, no? So, si Gideon, no, ito ay isang buko, isang ordinaryong tao. Meron din siyang kahinaan, meron din siyang takot, no? Matatakotin tao, mahina, no? Pero kahit na gano'n, ginagamit pa rin ng Diyos si Gideon. Dahil nasa tulong at gawin ng ating Panginoon. Importante, sumusunod si Gideon. Kaya si Gideon, makikita natin dito na ginamit at tinawag siya ng ating Panginoon at mapapag-aralan natin, no, yung mga katotohanan ginawa ni Gideon at ito'y tinuturo din sa atin. Kahit anumang kalagayan mo sa buhay. No? Ito ay mga na-encourage ako sa buhay ni Gideon. Kahit na gano'n, no, mahina, sinasabi niya, mahina ako, hindi ko kaya, parang, nagdududa siya. Pero, dahil nga sa pagsunod sa niya sa Diyos, dahil nga sa tulong ng Diyos sa kanya, siya ay laging nagtatagumpay. So, ang ating mensahe ngayon ay patungkol sa tatlong katotohanan tungkol sa buhay ni Gideon. So, bago natin itong yan, so, manalangin muna tayo, humingi ng tayo sa ating dakilang Panginoon. Katastasan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, dilagat-ilan, higit sa lahat, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Diyos na may akda ng aming kaligtasan. Diyos na umibig sa amin. Diyos na nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Kaya naman po, Panginoon, sa oras ng ito, kami po ay humingi ng paglilinis ang mga kasalanan na nagawa po namin. Kami po ay nagpapakumbabang humingi ng tawad upang kami maging karapat-dapat kaaya-aya sa iyong harapan. Dahil ikaw ang Diyos na banal, sabi mo nga dapat kami maging banal sa iyong harapan. Kaya naman po, Panginoon, sa oras ng ito, ano po mga dungis, mga bahid ng mga kasalanan na nakikita mo sa amin, kami po ay nagpapalinis upang kami maging karapat-dapat sa oras na ito, sa mensahe paparating mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa oras kong ito na tulungan mo kami, gabayan mo kami, at ihanda po ninyo ang aming mga puso't isipan sa mensahe paparating mo sa bawat isa nawa. Ito ay maging kalakasan po namin at higit sa lahat, Panginoon, ma-apply po namin sa aming mga buhay. Lahat po ito ay dinadalan po namin, tinataas. Pinasalamatan sa pangalan po ni Jesus na Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen. So makikita natin sa Hebrew chapter 32, chapter 11, 32 to 34. Sabi niya, sa verse 32 ng chapter 11 ng Hebrew, magpapatuloy ka pa ba ako? Sabi niya, kulang ang panahon para isa-isa ito ang tungkol kay Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian. Gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpakatikong sila ng bunganga ng mga leon. 34, pumatay ng mga nangangalit na apoy at matigas na taba. Sila'y mahihina, so makikita natin, sila'y mahihina, ngunit, no, binigyan ng lakas upang maging magiting na sa digmaan. Ano ba't nakaurong ang hukbo ng dayuhan? So makikita natin, sila David, sila Barak, sila Samson,
Ganun din sila Gideon, Jephthe, sila ay matatakutin, no? Ordinaryong tao lang na ibig sabihin, tinutulungan sila ng Diyos. Sabi niya, upang makalutik sila ng mga kaharian, no? Kaya, ganoon din sa atin. Pwedeng gamitin tayo ng Diyos, no? Bagamat tayo ganito lang, no? Hindi yung na aasahan mong ako'y maging mabuti, maging matapang, maging ma-influensadong tao para gamitin naman ng Diyos. Hindi ganun. Ang Diyos, sabi nyo, pumipili siya ng mga tao. Ang puso ay malinis, puro. Tulad nga nila, Gideon, ibig sabihin nagpapakumbaba. Kaya naman, sa oras na ito, pag-aralan natin, no? Ang buhay ng Gideon. Alam niyo, ang buhay ni Gideon si Gideon ay isang hukom, no? Isang judge. Isang hukom. Dahil makikita natin sa chapter 6, ito yung masyadong mahaba, no? Chapter 6 hanggang chapter 8. Dahil nga masyadong mahaba, kung babasahin natin, so sa pagbabasa lang natin, so matatapos yung preaching. So kaya isasama-summarize ko na lang, no? Isasama-summarize ko na lang yung sinasabi tungkol sa chapter 6 hanggang chapter 8 para natin maintindihan, no? So, ang background ng istorya nito, no, sa chapter 6 hanggang chapter 8 ng hukom, ang istorya nito ay panahon ng hukom o judge, no? Bakit tinawag na panahon ng hukom? Kasi nung panahon na yon, ang mga Israelitas ay pinamumunuan ni Moises, di ba? Nung namatay si Moises, sinong successor niya ay si Joshua. No? Si Joshua ay isang magiting na mandirigma, no? Matapang. At sa kanya, meron siyang leadership. Kaya niyang pamunuan ang bansang Israel. Kaya naman kahit na anong mga digmaan, mga kalaban, sila ay nagtatagumpay dahil nga sa pamumuno ni Joshua. Dahil nga sa kanyang katapangan, sa kanyang very strong leadership, at sa kanyang katatagan. Kaya yung mga Israel noon, nagkakaroon sila ng pagkakaisa dahil nga sa leadership ni Joshua. Lagi silang nagtatagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Dahil sa kanilang unity, no? Sa pamumuno ni Joshua. Kanya nga lamang, nung namatay na si Joshua, so, ibig sabihin, wala nang naging successor si Joshua. Wala nang tumayong mamuno sa mga Israelita. Kaya ang Diyos, pumili siya ng mga judges, ng mga hukom, para pamunuan yung mga Israelitas, yung mga tribo-tribo ng mga Israelitas. Kasi bawat tribo ay may kanya-kanyang hukom. No? Kaya tinawag ng panahon ng hukom. Kaya yun ang mababasa natin sa meron tayong makikita sa Biblia na hukom. No? Kaya yun ay tinatawag na panahon ng hukom. So sa panahon ito, no, ng judge time, sa panahon yun, palagi naman silang sinasakop ng kanilang mga kaaway, ng mga kapit bansa nila. No? Inaalipin, pinapahirapan, lagi silang tumatalis dahil na sinasakop sila ng mga kapitbayan nila. So, kaya ang buhay ng mga Israelita, umiikot lang sa 300,000, no? Ganon, may pagtangis, may kahirapan, and then nagtatagumpay, tapos tatangis, tatalikod na naman sa Diyos, and then gagawa uli ng panibalik, gagawa na naman sila ng mga Diyos-Diyosan, at tatalikod na naman sila sa Diyos, and then, dahil na sa mahal ng Diyos ang Israel, hindi sila pinabayaan. Hanggang ngayon. No? So, sa panahon na yun, dahil nasa katigasan ng mga Israelitas noon, Israelitas, no? Pinabayaan sila ng Diyos. So, sige, gano'n ang gusto nyo? Sige, hinayaan sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na alipinin ng mga kapit bansa, no? Pahirapan. Ngunit,
dahil nga sa talagang mahal na mahal ng Diyos ang Israel, bansang Israel, hindi niya sila pinabayaan. Lagi nilang binabalik, no? Muli silang pinababalik ng Diyos sa piling ng Diyos, no? Kaya, ngunit, gano'n na naman, pagkalipas na naman nilang taon, no? Kakalikod na naman sila, uli sa Diyos. Gagawa na naman sila ng mga Diyos-Diyosan. And then, maghihirap na naman sila, tatangis na naman sila. Dahil nga, ayun, babalik uli na naman sa piling ng Diyos. And then, ganyan ang mga cycle, no? Paikot-ikot na 300 ang mga 3,000 ang ganyan ang ginagawa ng mga Israelitas, no? Kaya, yan ang panahon ni Gideon. Ganyan ang panahon ni Gideon noong unang panahon. No? Si Gideon, sabi nga nila, ay isang hukom. No? Siya ay tinawag ng Diyos upang pamahalaan ang bayang Israel. Laban sa mga kapitbansa, mga Amalekita, yung mga Medianita na kanilang kaaway. Kasi alam nyo yung mga Amalekita, yung Medianita, yan ay mga parang mga singgali. Wala silang permanenteng tinitirhan. Alam nyo yung ginagawa ng Amalekita at saka yung mga Medianita, na sila very wise. Hinayaan nilang magtanim ng mga crops, no? Mga pananim ng mga trigo, yung mga Israelitas. And then, kapag nag-aani na, so yung mga Medianita at saka yung mga Amalekita, sila naman ay pupunta sa bayan ng mga Israelita at sasamsamin yung mga ano nila, yung mga pananim nila, lalo-lalo na kapag anihan na. Ganyan ang ginagawa ng mga Amalekita at Medianita. So, wala silang itinitira. No? Kaya kawawa yung mga Israelita nun. Sila ang naghihirap magtanim, ngunit yung mga Medianita at Amalekita ang umaani. At kung magreklamo yung mga Israelita, so pinapatay nila. Kaya ganyan ang hirap nung unang panahon ng hukom. Pagka mayroong nagreklamo sa mga Israelita, papatay nila at sasamsamin yung mga iniipong mga trigo at mga kabay, mga tupa at mga ari-arian. Ngayon, sabi niya, tingnan natin ngayon yung sitwasyon mo, no? At kung paano tinawag ng Diyos si Gideon upang palayain ang bayang Israel. Kaya dito, sa mensahe natin ngayon, no, mayroong 3 katotohanan tungkol sa buhay ni Gideon. No? Kaya, sabi ko kanina, si Gideon, ordinaryong tao lamang. Hindi naman siya may influencer tao, kundi ordinary tulad natin. No? Sabi nga, God uses ordinary people to do extraordinary things. Tulad nga ni Gideon, ginamit ng Diyos si Gideon upang gawin ang extraordinary bagay. Mga kamanghamanghang bagay. Tulad nga ni Gideon ang ating mapag-aaralan. Sabi nga, no, kung nailagay ko yung Hukom 6:15. Sinasabi nga sa Hukom, no, sa Hukom 6:15, check, no. So, para makita natin, no, sabi nga, si Gideon, sabi nga, sa 6:15, kung meron pa yung Biblia, sumagot si Gideon, sabi niya. Sabi nga, sa 14, para hindi natin maintindihan. Sa 14, sabi niya, sinabi na Yahweh kay Gideon, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel.
Sabi niya sa 14. And then sa 15, sumagot si Gideon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming sambahayan ay ang pinakamaliit na lipi ni Manases. At ako naman ang pinakamahina sa amin. So, ibig sabihin, kung titignan natin, mismo si Gideon, no? Kung titignan natin, yung nabasa natin, sinasabi ni Gideon sa sarili niya, mahina ako. Kami ang pinakamahina sa angkan ni Manases. Hindi ko kaya yung, para bang sinasabi niya, hindi niya kaya yung pinagagawa na ng Yahweh. Ibig sabihin, kung titingnan natin, takot. No? Matatakotin. Sabi nga dyan, siya ang pinakamahina sa kanilang hanggan. Siya pa rin ang, sabi nga, mahina. Kung sabihin, takot. No? Sabi nga dyan, maliwanag. No? Sabi niya sa 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumatag ka. Sabi niya, at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Ngunit sinabi ni Gideon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming sambahayan, ang pinakamaliit sa lipi ng Manases, at ako, sabi niya, naman ang pinakamahina sa amin. Ibig sabihin, sinasalamin niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamahina at matatakutin sa angkan ni Manases. But God, lagi niyang tandaan, God used Gideon to deliver His people from oppressor o sa mga kalaban. Pero ginamit pala ng Diyos si Gideon para labanin, no? Ang kanyang mga kalaban. So, si Gideon, tingnan mo may mga reason siya. Sabi niya, ang Diyos na ang sinasabi ng Diyos sa kanya hayaan mo, sabi niya, lumatag ka at gamitin mo ang lakas mo para iligtas ang Israel. Sabi niya, but, sabi niya, God used Gideon to deliver His people from oppressor sa mga kalaban. Sabi niya, kuminsan, kung titignan mo, sa atin din gano'n. No? Nagiging dahilan din natin yung dahilan o palusot ni Gideon. Bakit ako, Lord? Di ba gano'n? Bakit ako gagamitin mo? Mahina ako, Lord. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang kaalaman. Hindi ako marunong, nanguutal ako, nahihiya ako sa mga tao. Parang gano'n din ba yung pinapakita ni Gideon, no? Sa mga dahilan niya kay Yahweh. Yan din ang dahilan ni Moses at ni Jeremiah at di pa pang mga ginamit ng Diyos. Bakit ako, Lord? Bakit ako? Bakit hindi na lang yung iba? Many times, ganyan din ang mga dahilan natin. Kapag ang Diyos ay hindi pinagagawa sa atin. Alam nyo, sabi ko kanina, God uses ordinary people to do extraordinary things. Hindi naman ginagamit ng Diyos na sasabi na, ang importante sa Diyos, sumunod ka lang. Bahala ng Diyos. Bahala ng Diyos magtrabaho sa buhay mo. Yun ang gusto ng Diyos. Sumunod ka lang, huwag ka nang magreklamo. Kasi alam naman ng Diyos yung kakayanan natin. Di ba? Alam ng Diyos yung kakayanan natin. Hindi ka naman bibigyan ng mga ministry ng Diyo na hindi mo kaya. Kaya mo dahil alam ng Diyos yung pagbuong pagkatao mo. Nakukuha nyo? Alam ng Diyos yung buong pagkatao mo, kaya ka bibigyan ng mga ministry na kaya mo. Kaya na minsan, ang dahilan natin, hindi ko kaya, Lord. Nahihiya ako, Lord. Nauutal ako. Lord, ang importante sa Diyos, sumunod ka lang. Siya na ang bahala ang Diyos. Siya na ang magtrabaho sa buhay mo ang Diyos. No? Tulad ni Gideon. Si Gideon, no? Pwede tayong gamitin ng Diyos para sa extraordinary na mga bagay sa loob ng iglesia. Kahit ganyan tayo, no? Kahit na ganyan tayo, pwede tayong gamitin ng Diyos
sa mga extraordinary bagay o ministry sa loob ng iglesia. Tingnan natin yung 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians chapter 1, kasi kung minsan titignan natin yung sarili natin, bobo ako. Sinasabi natin, no? Tinitingnan natin yung mismo ang ating sarili, hindi ko kaya, bobo ako. 1 Corinthians chapter 1, 1:27. Sabi niya, ayan. Sabi niya, subalit pinipili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanglibutan. Ibig sabihin yung mga mahihina. Sabi nga, subalit pinili ng Diyos ang mga palagay ng sanglibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. At ang mahihina sa turing ng sanglibutan upang hiyain ang malalakas. You see, sabi niya, pinipili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanglibutan. Ibig sabihin yung mga mahihina. Upang, ang sabi niya, upang hiyain ang mga marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. So, ganyan. Ang importante sa Diyos, sige, sumunod ka lang, ako nang bahala. So, alam niyo dito sa verse na yan, hinihiya ng Diyos ang mga marunong. Sa palagay nila, napakarunong. No? Hinihiya ng Diyos ang mga marunong sa pamagitan ng paggamit niya sa mga tao sa tingin ng sanlibutan ay mahihina. Sabi nga diyan, hinihiya ng Diyos ang mga matatalino, malalakas sa pamagitan ng paggamit niya sa mga mahihina. Pwede rin tayong gamitin ng Diyos kahit na mahina tayo. No? Kaya lang, hindi tayo nag-o-obey. Yun ang importante. Kasi sinasabi natin sa sarili natin, hindi ko kaya. Yun ang laging dahilan. Bobo ako. Hindi ko kaya. Nahihiya ako. Maraming beses ganyan. Alam nyo, ang Diyos, ginagamit ang mga taong sa kanilang puso ay malinis. Puro, no? Many times, ginagamit ng Diyos yung mga taong mahihina, ginagamit ng Diyos yung taong mapagpakumbaba. Hindi yung mga taong nire-recognize ang kanilang sarili, ang kanilang katalinuhan, kalakasan upang hamakin ang mga mahihina. Many times, ginagamit ng Diyos yung mga taong yung nagpapakumbaba. Kaysa sa mga taong ang palagay sa sarili, no? Ang palagay sa sarili ay napakamarunong. Meron akong ilustrasyon, no? Tungkol sa dalawang timba. Yung dalawang timba, yung isa ay bago, yung isa naman ay luma. Yung bagong timba, siyempre bagong timba, no? Ay purong-puro, no? Maraming tubig na ilalagay. At ganoon din naman yung isang timba ay luma na, basag-basag pa. No? Ang dalawang timbang ito ay pag-aari ng isang magsasaka. Ginagamit niya sa pag-iigib ng tubig. Mula sa balon hanggang sa kanyang bahay sa takayan. Sa tuwing umaga, no, nag-iigib itong magsasakang ito gamit yung dalawang timba. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. So, minsan, no, nag-usap itong dalawang timba. Sabi niya sa bagong timba, sabi ng bagong timba sa sarili, dahil nga nagmamalaki siya. Sabi niya yung bagong timba, napakagaling ko, sabi niya. Dahil maayos ako, maayos ang aking kondisyon, bagong-bago ako, buong-buo kong marami akong nailalagay na tubig sa kapayan ng aking amo. Samantalang ikaw, sabi niya,
sira-sira ka na, lumang-luma ka pa. Sabi niya, kapag nag-iigib ka, mula sa balon hanggang sa kapayan ng ating amo, halos wala nang natitira. Ganyan ka ba? Sabi niya, huwag ka, hindi ka tumulan sa akin. Sabi niya, bagong-bago ako. Marami akong nailalagay na tubig sa kapayan ng ating amo. And then sabi niya, sa narinig ng kanya, nung timba, na yung lumang timba, sabi niya, parang kinausap niya yung amo nila, yung magsasaka. At nalungkot yung lumang timba sa kanyang narinig. Kaya lumapit siya sa kanyang amo upang magpaalam. Sabi niya, "Amo," sabi ng lumang timba, "aalis na lang ako." Sabi niya, "Dahil konti lang po yung tubig na nailalagay ko sa iyong kapayan, mula sa balon at hanggang sa kapayan." Sabi niya, halos natatapon lang dahil nga butas-butas ako. Natatapon lang sa daan dahil nga butas-butas ako. Sabi niya. Sabi nung amo nila, "Alam mo," sabi niya, kung bakit kita patuloy na ginagamit kahit na luma ka, kahit na butas-butas ka." Sabi ng amo niya, "Halika," sabi niya, ipinakita niya yung mga bulaklak, yung mga sariwang dahon, no? Sabi niya, nagkakandahan, no? Sariwang-sariwa, yung mga bulaklak ay napakaganda. Dahil alam mo, kaya nagkaganyan yung mga bulaklak na yan, dahil ikaw, sabi niya, ang kasangkapan at ikaw ang nagdidilig sa tuwing ikaw dadaan, no? Tumutulog, no? Nadidiligan mo yung mga halaman dyan. Sabi niya, ikaw ang dahilan. Kaya nagkaroon ng mga bulaklak yan. Sabi niya, alam niyo, kapag sinabi ng Diyos, gagamitin kita, gagamitin ganyan. Kahit maliit na bagay, para bang sa tingin ng sanlibutan, wala kang kwenta. Pero sa maliit na bagay, mayroon kang kwenta sa harap ng Diyos. Ang importante, patuloy. No? Sabi nga, dahil ikaw ang naging kasangkapan at ikaw ang nagdidilig sa mga halaman at bulaklak, sa bawat tubig na tatapon, no? Sa tabi ng daan. Yung pala, siya ang nagiging dahilan sa mga naggagandahang bulaklak sa tabi ng daan. You see? So pinapakita ko roon, no? Kahit na sa tingin ng sanlibutan, wala tayong kwenta, pero sa harap ng Diyos, importante natin sa Diyos. No? Kasi if God says we are something, then we are. Anong ibig sabihin dyan? Because God can use you, your potential, and your own, sabi niya, own weaknesses for His glory. You see? Pag sinabi ng Diyos, gagamitin ka niya. Pag sinabi ng Diyos, malakas ka, sabi niya, malakas ka. Kasi ang Diyos ang nagsasabi. So, ang Diyos kasi ang nagsasabi sa atin, pag sinabi ng Diyos, i-bless kita, i-bless ka niya. Sapagkat, alam nyo, dapat na pagtingin natin sa ating sarili, ay dapat din kung ano ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kasi minsan, tinitingnan natin ang sarili, binababa natin ang ating sarili. At akala natin na sa ating sarili, wala tayong kwenta sa sanlibutan ito. Alam nyo, sa Diyos, maliit na paglilingkod, maliit na ministry sa Diyos, napakasaya na niya. Ang importante, ginagamit mo. Yung maliit na bagay na binigay sa Kanya. Mo sa Kanya. No? Kasi ang sabi ng Diyos, meron tayong abilidad. Hinilang tayo ng Diyos. No? Pinili at iniligtas. Tayo'y natatangi. No? Iba tayo. May mga weaknesses man, may mga
kahinaan man, ikaw pa rin ang pinili ng Diyos. Kasi ang Diyos ang pumipili. No? Para sa kanyang kaharian, para sa kanyang glory. Even though, meron tayong, no? Sabi nga, ordinaryong tao lang tayo, pero God can use us for His glory. No? Sabi nga, because God can use you, pwede kang gamitin ng Diyos. Sabi nga, yung potential, yung abilidad, at kung ano meron ka, no? Na abilidad, and your own weaknesses, para gamitin niya para sa kanyang glory. So ngayon, no, naniniwala mo pa ba tayo sa sinasabi ng tao? Ikaw mahina ka, wala kang benta. So, sa sinasabi ng Diyos. Siyempre, maniwala tayo sa sinabi ng Diyos dahil ang Diyos ang nakakaalam sa atin. Di ba? Kasi minsan, talagang hindi natin kilala ang ating sarili. Ang Diyos, kilala niya ang ating sarili. Alam nyo, pwede tayong gamitin ng Diyos na kahit sa anong paraan. Kasi madalas, sinasabi natin, hindi natin kaya. Di ba? Pwede kang gamitin ng Diyos kahit anumang paraan. Minsan nga, sinasabi natin, hindi kaya kaya. Wala naman akong pinag-aralan, bobo ako. Nahihiya ako sa mga tao. Ganito yung ang sitwasyon ko. So, takot ako, nahihiya ako sa mga tao. Hindi ako sanay sa maraming tao. Many times ganyan ang ating dinadahilan. But, lagi natin tasaan. Ang Diyos ang nagbibigay, no, ng potensyal, abilidad, para gamitin mo yan, para sa kanyang glory. Alam mo, hindi naman nagkamali ang Diyos na binigyan ka ng abilidad. Kaya nga sinasabi niya, gamitin mo, sabi niya kay Gideon, para iligtas mo ang Israel. Sabi nga Gideon, mahihina ako, hindi ko kaya. Many times, ganyan din ang dahilan natin. So, importante, obey. Mag-obey ka sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala. Kaya nga, God used ordinary people to do extraordinary things. Kasi, yun ang gusto ng Diyos. Nasusundan nyo? And then, pangalawang punto, God always begins with me. No? Kasi alam nyo, ang gusto ng Diyos, laging tayo muna. Ikaw muna. No? Gusto ng Diyos, lagi ikaw muna. Many times, hihingi tayo ng Lord, baguhin mo, Panginoon, in times, nagpe-pre-request tayo, no? Humingi tayo ng panalangin, Lord, baguhin mo ang ating anak. Baguhin mo, Panginoon, yung ugali ng ating anak. O, Lord, baguhin mo yung mga kapatid ko, magulang ko, asawa ko, no? Alam nyo, bago sila, ang gusto ng Diyos, ikaw muna. Ikaw muna. No? Hindi yung sitwasyon na kinakaharap natin, yung ugali ng mga nasa paligid. Ang gusto ng Diyos begins with us. Tayo muna ang mabago bago ipag-prayer mo sila. Pero mag-prayer ka, yung sarili mo hindi nababago. Di ba? Kasi gusto ng Diyos tayo muna ang unang mabago kaysa sila. No? Tulad ng ginawa ng Diyos kay Gideon. No? Sa Hukom 6:14, sa ating binasa kanina, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumatag ka, sabi ni Yahweh kay Gideon, gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Hindi ba
ako ang nagsuso sa'yo, sabi ng Diyos. Lumakad ka, sabi ng Diyos kay Gideon. So, dahil nga sumunod kay si Gideon, so, laging nagtatagumpay. Ang importante dyan mga kapatid, no? Sumunod ang bahala ng Diyos. No? Sumunod lang, bahala ng Diyos sa mga resulta. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ganon din sa atin. No? Kinakailangan natin maunawaan na bago baguhin ng Panginoon ang mga nasa paligid mo, yung anak mo, asawa mo, ikaw muna ang dapat mabago. Sabi nga dyan, begins with me. Many times, dumadalangin tayo, Lord, kayo nawa ang magbago sa rebelde kong anak. Lord, kayo nawa ang magbigay ng tamang direksyon sa aking kapatid. Lord, ikaw nawa, Panginoon, magbigay ng tamang direksyon sa aking asawa. Sabi nga ng Diyos, no? So, ang gusto ng Diyos, ikaw muna. Ang unang gustong baguhin ng Diyos bago ang mga nasa paligid mo. Kasi, baka kaya naging rebelde ang iyong anak dahil sa iyo. Many times, doon madalangin tayo sa Panginoon, Lord, kayo na ang magbago sa aking mga kaibigan, sa aking kapatid, pasaway na asawa. Lord, nawa sa pamilya ko ay maging Kristiyano din sila. So, paano mo sila maaakay kung mismo ikaw hindi makita yung maging Kristiyano? Kasi sabi ng Diyos, begins with us. Sabi nga dyan, God always begins with us. No? Dahil nga, paano sila mababago kung walang makita pagbabago sa pagiging Kristiyano mo? No? Tapos, pinipilit natin mabago. Pinipilit natin silang mabago sila. Ngunit, tayo mismo, hindi nagbabago. You see? Sabi ng ating mensahe, no? It begins with me. O to us. Para mabago rin sila. Pag nagbago ikaw, so pwedeng magbago sila. Hindi yung prayer time ng prayer request. Samantalang ikaw, hindi ka naman nagpapago, hindi ka naman nakikita sa iyo. Paano sila maaakay? Kasi maraming beses, no? Lord, dumadalangin tayo lalo na sa nakikita sa Pilipinas, Lord. Maraming prayer request, enrollment na naman. Lord, sabay-sabay ang gastusin. Enrollment na naman, kuryente, tubig, baon ng mga bata. Kayo na po, Lord, ang tumugon sa mga pinansyal na pangangailangan. Di ba? Di ba bago ibuhos ng Panginoon? Binubuhos naman na ng Panginoon. Kaya lang, ang bibigay na, yung mga papala, nandyan. No? Kaya lang, ang bibigay siya, yung tao, hindi nagtitipid. Yung buhos na nga ng buhos ng pagpapala ang Diyos. Kaya lang yung tao, pag may pera, ganito, gastos nito, ganito, tongit dito, sugal dito. Sa'yo na maubusan ka na. Pero yung pagpapala ng Diyos, nandiyan. Siyempre, may gagawin tayo. May gagawin ang tao. Siyempre, matuto kang magtipid. Gastos dito, gastos doon, sugal dito, sugal doon. Tongit doon, tongit dito. At maraming beses ginagamit yung oras para sa Facebook, imbes na magtrabaho, no? Tulungan ng asawa sa pagtatrabaho. Kaya, nais ng Panginoon, ikaw munang gustong baguhin ng ating Panginoon. Pag may pera, sige.
Pag walang pera, Lord, tulungan mo ko sa financial na problema namin, Lord. Minsan, umiiyak pa tayo. Pero, kapag may pera, sige, transfer ito, walang ganun. So, hindi ganyan, dapat mabago muna tayo. Minsan sinisisi natin yung iba. Ang laging call pa, yung iba. Yung laging call pa, no? Marami tayong sinisisi. Meron nga isang istorya, no? Sa yung isang lalaki may asawa na lumapit sa doktor. Sabi niya, pumunta siya sa doktor. Sinabi niya, Dok, mukha yatang bigi yung asawa ko. Kasi tuwing kinakausap ko siya, Dok, parang hindi sumasagot. Sabi niya, gusto ko po sanang malaman kung gaano kabingi ang aking asawa. O sige, sabi naman ng doktor, ganito gawin mo. Pag uwi mo sa bahay, sabi ng doktor, tingnan mo kung siya'y nakatalikod. At tanungin mo sa distansyang 10 metro, sabi niya. Kapag hindi siya sumagot, humakbang ka pa ng 2 metro, abante, at tanungin mo ulit. Sabi niya, kapag hindi pa rin siya sumagot, humakbang ka ulit ng 2 metro, at tanungin mo ulit sa pare-parehong tanong. Gawin mo ito hanggang malaman mo kung gaano kalayo ang kanyang naririnig. At sabi niya, bumalik ka dito sa akin. And then sasabihin ko sa iyo kung gaano kagrabe ang pagkabingi ng asawa mo. Sabi niya. And then, sa madaling salita, umuwi yung lalaki. Sabi niya, nakita nga niya, nakatalikod yung asawa niya, nandun sa kusina, nagluluto. No? And then, nakita niya, Honey! Sampung ano? Ano ba ang ulam natin ngayon? So, ang ulam natin rin. Hindi. Magbang uli ng 2 metro. Honey! Sabi niya, anong ulam natin ngayon? Wala. So, sabi nga ng doktor, pag hindi mo masagot, magbang ka ng 2. So, bang uli ng 2 metro. So, honey! Sabi niya, anong ulam natin ngayon? So, wala akong sagot. So, nagbuluto na yung lalaki. Sabi niya, so, umakbang uli ng paabante. Sabi niya, honey! Sabi niya, sa talagang likod niya, honey! Sabi niya, anong ulam natin ngayon? Ang kulit-kulit mo, 3 beses ko nang sinabi sa'yo, fried chicken! Sabi niya, yung pala, siya pala ang bili. So, minsan, yung call pa natin, binibigay natin sa iba. No? Sinisisi natin sa iba. Pala, ikaw ang may difference. Hindi pala yung asawa ang bigay, siya pa ang bigay. So, how many times ganun din tayo? Di ba? Lagi natin sinisisi yung iba. Kaysa ikaw pala ang may difference. Di ba? Kuminsan, lalo na sa iglesia, no? Lord, alisin mo na po, Panginoon, yung nakikita kong pangit na sitwasyon sa iglesia. Mayroong initan, no? Mayroong pasaway, minsan mayroong chismisan. Lord, ikaw naman, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan sa mga problema ito, Lord. Dalangin tayo ng dalangin. Yung pala kaya nagkaroon ng problema. Ikaw ang dahilan kaya nagkakaroon ng problema. Sabi niya, dalangin tayo ng dalangin. No?
maging tutubere yung iglesia, yun pala, ikaw ang nagiging dahilan. Kaya nagkakaroon ng problema sa iglesia. And then, dalangin ka ng dalangin. Yung call pa sa mga ibang kapatiran. Hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Ikaw pala ang dahilan. Kaya nagkakaroon ng inggit at alitan sa loob ng iglesia. Kaya minsan gano'n nangyayari sa iglesia. No? So, pumunta na tayo sa pangatlo. So, we will be tested either reveal our own strength or power of God. So, napakahalaga, no? Na ating maunawaan ang pananampalataya ay may kaakibat na testing o mga challenging moments sa buhay. So, napakahalaga kapag mayroong mga test, no? Sa buhay pananampalataya natin. So, accept natin. Alam nyo kung bakit ito'y dahilan para lumago, no? Pumunta tayo sa level, no? Mataas na level. Sapagkat kung wala itong mga challenging moment, no? Mga testing na ito sa ating pananampalataya, so mananatili tayong yung pananampalataya nagiging normal lang. Ang dapat talaga bilang sa Kristiyano, dapat umaangat, no? Hindi lang tayo manatili sa level 1. Dapat habang nag-aaral tayo, nag-aaral tayo sa Bible study o anumang bagay na ginagawa ng iglesia. So dapat sa isang Kristiyano, tumataas ang level din ng kanyang pananampalataya. Hindi lang magre-remani ng isang baitan, kundi after 6 months, 1 year, so tumataas yung level ng iyong pananampalataya. Hindi lang yung level 1, minsan level 2, level 3, level 4, no? Hanggang sa maging matatag sa pananampalataya. So, kaya nga minsan sinusubok tayo ng Panginoon yung pananampalataya natin. Sinusubok yung faith natin from time to time upang ito'y upang lumago spiritually. Kasi alam nyo kung walang testing, paano natin masusubok yung ating pananampalataya? Kung tayo matatag o lumalago. Sabi nga, being tested is part of our spiritual growth. Totoo yan. No? Kasi kung walang testing, hindi natin malalaman kung gaano tayo taas ang level na ating pananampalataya o katatag ang ating pananampalataya. Kasi yung being tested, ito'y parte ng ating paglago spiritual. Parte yan ng ating paglago spiritual. Sa mga test na yan, sinusubok tayo kung kanino tayo talaga nagtitiwala. Sa Diyos o sa mga tao. Sa mga test na yan, no, makikita mo sa tao kung kanino siya nakadepende. Sa Panginoon o sa tao. Marami kasi nagsasabi, malakas ako, kaya ko yan. Hindi ako matitinag, hindi ako babagsak, no? Matatag ako pag tumating na, no? Alam nyo, walang magsasabing sa ating lahat dito. Walang magsasabing malakas ka dito. Mas, yung kalaban natin, mas malakas sa'yo. Mas, purpo sa'yo, yung kalaban natin. No? Sa pagsubok, no? Kapag dumarating na yung mga problema, lalo na pag sabay-sabay, para kang dahon na nalagta na lang sa sikat ng araw. Halimbawa na lang, yung ating pinag-aaralan, si Gideon, no? Tines ng Panginoon. Duman siya sa proseso ng kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang obedience sa God, bagamat mayroon siyang kahinaan, mayroon siyang katatakutin, mahina, but
importante, nung sumunod siya, God bless him. No? Pinagpala siya ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, tines nga siya ng pananampalataya. Maybe, nabasa niyo na, sabi nga ng Diyos kay Gideon, sabi niya, lumipon ka ng mga hukbong makipaglaban sa mga Midianita. Sabi niya, so, nakalipon naman si Gideon ng ilang thousand, yung 32,000. Ang magiging kalaban nila, 135,000. No? 32,000 versus 135,000 na kalaban nila. Ibig sabihin, outnumbered na. No match. Di ba? 32,000 kontra sa 135,000. Pero, sabi niya, umpis pa lang, kung iisipin mo, wala na. Matatalo na yung mga hukbo ni Gideon. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sabi niya, napakarami yata ng tao mo, sabi niya kay Gideon. 32,000? Marami yun? Ang magiging kalaban namin, 155,000? Oo, sabi niya ng Diyos kay Gideon. Marami yan. Sabi niya. Sabi ng Diyos kay Gideon. So, sabihin mo sa mga sundalo mo, kung sinong natatakot sa mga labanan, pauwiin mo na. Sabi niya. So, yun daw mga natatakot sa laban, umuwi na kayo. So, maraming umuwi. Ang umuwi, ilan? 22,000. So, ang natira, 10,000 na lang. 10,000 kontra 135,000. So, tinesuli ng ating Panginoon si Gideon. So, sabi nga ng Panginoon, so, sabihin mo sa mga sundalo mo, pumunta sa batis, so sa ilog. Kung sinong iinom sa pamamagitan ng kamay, at yung mga iinom sa pamamagitan ng parang aso, sabi niya, i-separate mo. Sabi niya, yung mga uminom ng mga sapalat, yun ang matitira. Alam niyo kung ilan ang sumalo sa palad, no? Ng kanilang palad, 300 lang. So, yun yung out of 10,000, ang naging remani ay 300 na lang. 300 kontra sa 135,000. Bakit? Sabi niya, baka sasabihin ng mga, kaya ako ginawa ito, sabi ni Yahweh, baka sasabihin ng mga tao mo, mga sundalo mo, no? Kaya napakarami, baka kala nila, hindi ko sila tinulungan. Ngayon, makikita nyo kung ano ang tulong ko sa inyo. Kahit na konti lang kayo, ako ang bahala. Sabi ni Yahweh. So, tingnan nyo, 300 out of 10,000, no? Ibig sabihin, 9,700 ang sumalo parang aso, no? Parang uminom, parang aso. So, yun ang sabi ng Panginoon, ang makikipaglaban sa Midianites, no? So, sa madaling salita, ang end of the story, madaling salita, nanalo ang 300 na sundalo ni Gideon. You see? Dahil nga, nanalo sila because God ay tinulungan sila. Sa ibig sabihin, no, napaka-imposible na mangyayari dahil na sa Panginoon, walang imposible. Ganon ang Diyos ang kumilos. Ganon din sa buhay natin. Sa kala natin, hindi natin kaya. No? Sa kala natin, tingin natin sa sarili natin, mahina tayo. Wala tayong pwede. Pero kapag ang Diyos ang gumalaw, laging panalo. Wala tayong talo. No? Napaka-imposible kung titingnan natin, no? 300 kontra sa 135,000. Pero, nanalo yung 300,000. You see? Napaka-imposible, no? Na mangyari. Dahil nga sa Panginoon,
No? Walang imposibleng bagay. Nangyari dahil nga sa sinabi ng Panginoon. Nangyari dahil nga sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi sa lakas ng tao. No? Kung titingnan mo, no? Sa tingin ng tao, no match. Di ba? 135,000 ang kalaban, 300. So sa tingin natin, no match. Pero sa tingin ng Panginoon, ano lang yun? Scratch lang sa Panginoon yun. Yung 135,000. Kapag ang Diyos ang gumalaw, lagi tayo panalo. Like Gideon, no? Sa pananampalataya ng Gideon. God teaches us to have faith in Him. Ang gusto lang ng Diyos na lagi tayong sumampalataya sa Kanya. Tulad ni Gideon. Tayo rin ay nais na turuan ng ating Panginoon na magtiwala sa Kanya. Kasi maraming beses, no? Kinu-question natin ang Panginoon sa bagay na nais niyang ipagawa sa atin. Maraming beses nga, sinasabi ko kanina, Lord, imposible magagawa ko yan, Lord. Imposible, Lord. Diba? Imposible na magagawa ko yan, Lord. Kaya dapat natin maunawaan sa ating pakikipaglabang espiritual, no? Nandiyan ang Diyos. Lagi nandiyan ang Diyos. Sabi nga, hindi tayo iiwan, di papabayaan. Ang importante sa ating mga kapatid, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So, kaya dapat natin maunawaan sa ating paglabang espiritual, sa kaaway, sa mundo, dito sa libutan, sa mga humahadlang sa ating espiritual na paglilingkod, lagi natin tandaan, no? Kasama natin lagi ng Diyos. Na nangako na hindi tayo iiwan, di pababayaan na. So, ang importante, huwag natin kalimutan, no? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Sabi nga niya, God is faithful that He will deliver us from our enemies and from our circumstances. Anong mga kalaban natin? Kapag tayo nanalig, no? Sumampalataya sumunod sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ganyan na ang Diyos pag dumalaw sa buhay nating Kristiyano. Ang importante mga kapatid, no? Faith at saka obedience. Malagi magkasama yan. Hindi pwedeng pag-iwalay yan. Yung faith at saka obedience, may pagtitiwala ka, sumunod ka. Kasi alam ng Diyos yung pagkatao natin. Ang importante, mga kapatid, no? Sumunod tayo lagi sa ating Panginoon. Manampalataya tayo. So, sa konklusyon natin, sabi nga, kaya nga mga kapatid, sa mensahe ito, no? Itunuro sa atin ang tatlong katotohanan ng bawat isa sa atin ay dapat maunawaan at may pabuhay. Ang unang katotohanan ay ang ordinaryong tao ay pwedeng gamitin ng Diyos, no? Para sa kanyang malaking gawain. To His glory. Para sa kanyang glory. Basta importante sa Diyos, nakahanda ang puso mo, lagi kang nagpapakumbaba, no? I-direct natin ang puso natin sa ating Panginoon. Asahan natin na tayo ay tutulungan gabayan ng ating Panginoon. And then sabi nga, be ready and direct your heart to the Lord. And you will do great things for the glory of God. Sabi nga, sa pangalawa, sabi nga, in any situation in life, be first the good example. Ikaw muna maging example. In your family, sabi nga, in your friends, in the church, and in the community surrounds us. Tayo muna ang mabago. Hindi natin kaya
mabago, no? Yung mga kapaligiran natin, kung tayo mismo hindi nababago. So, at yung ikatlong, sabi nga, testing of faith or challenging moment is a way to strengthen our faith. So, napaka-importante yung testing, no? Sa pananampalataya. Kasi sa pamagitan nitong challenging moments, mas lalago tayo spiritually sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kasi many times, pag walang testing, walang pagsubok, no? Parang at-is ka lang. No, yung bang walang problema, parang wala kang ibig sabihin na pabanjig-banjig ka lang, easy ka lang. Alam nyo, na importante. Siyempre, testing, siyempre, alam ng Diyos yung kung paano tayo tinitest. Na alam ng Diyos na kaya natin. Kaya lang, kapag tinitest tayo ng Panginoon, anong ginagawa natin? Tayo ang lumalay. Imbes na pasalin ang mga pagsubok na yan, trials na yan, sufferings na yan, pasalin natin ang mga pagsubok na yan, yan ang nagdadala sa ating pababa, palayo ng palayo sa ating Panginoon. Imbes na dalhin, no? Ipagkatiwala sa ating Panginoon, kundi maraming beses nadadala tayo ng ating mga pagsubok na dinadanas natin. Kaya nga, testing of faith or challenging moments is a way to strengthen our faith to God. So, amen. So, sa oras na ito, nawa sa mensahe ito ay maging pagpapalang spiritual ito sa atin. No? May pinapahiwatig sa atin ng Panginoon. No? Naging tulad ni Gideon, na nawa sa mga bagay na maliliit, kaya ng Diyos na ipagawa sa atin. Imbes na sa tingin natin na mahina tayo, wala tayong kwenta sa lipunan, kundi sa harap ng Diyos, mas importante tayo. Importante na ginagawa natin yung pinapagawa niya. Tulad ni Gideon. Salamat Panginoon sa oras na ito sa mensahe na tinarating mo sa bawat isa. Nawa ito ay maging karagdagang alaman ito sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, may apply po namin sa aming mga buhay. Tulad nga po, Panginoon, sa buhay ng Gideon, maraming beses, nakita namin kay Gideon isang mahina, may takot, na mahina spiritually, na nagdadaw, Panginoon, sa iyong ngunit dahil sa tulong at gabay mo, Panginoon, siya ay nag-obey, kaya naman siya ay laging nagtatagumpay sa buhay. Kaya naman po, Panginoon, nawa sa mensahe ito, maging katulad din po namin si Gideon, na importante na sumunod kami sa mga bagay-bagay na naranasan po namin spiritually. Lalo-lalo na sa mga pagsubok na naranasan namin, nawa maging katulad po namin si Gideon na laging sumunod, kaya naman siya ay laging pinagpapala sa kanyang buhay. Ganon din ito, Panginoon, nawa sa oras na ito, personally, Panginoon, ako ay manginatawad naman po mga kasalanan. Panginoon, minsan hindi ko nagagawa. Panginoon, many times, Panginoon, nagkataot ako. Ngunit salamat sa buhay ni Gideon. Ginawa mong example sa akin. Ginawa mong halimbawa sa buhay ko na dapat kaming sumunod. Dapat akong sumunod kahit anumang mangyari dahil ikaw laging nandyan. Hindi mo ako pabayaan, hindi iwan naman. Kaya naman po, Panginoon, nawa maging katuruan ito sa amin, sa buhay na ni Gideon, na lagi siyang nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ko ni Jesus, na ang Panginoon Diyos na tagapagligtas. Amen.